At dito na nga po ulit tayo sa panibagong vlog for today's video. Ang ating lulutuin naman ngayon ay ang pansit pusit. At ito nga rin po pala isa sa favorite ko. Nakahiwa na nga rin po pala ang ating mga gagamitin dyan. Meron nga po pala tayo dyan repolyo, carrots, sibuyas at bawang. So tanghon nga po pala ang ating gagamitin dyan na 200 grams. Tatlo lang naman kami ang kakain kaya konti lang ang ating lulutuin. At syempre ang pinaka main ingredients natin dyan ay ang pusit. Sasama nga rin po pala natin dyan yung ink niya. Dahil yan ang magpapakulay sa ating pansit. Kaya tara, simulan na po natin ang pagluluto. At ayan, magpapainit lang po tayo ng kawali. At saka po tayo maglalagay ng mantika. At ang isusunod naman natin ay ang paggisa ng ating bawang. Isusunod naman natin ay ang sibuyas. Yung sunod naman natin na igigisa ay ang pusit. At maglalagay na nga rin po pala tayo dyan ng ating mga pampalasa, tulad ng paminta at ng patis. At yung isusunod naman po natin dyan para igisa ay ang carrots dahil medyo matigas po siya. At maglalagay rin po pala tayo dyan ng oyster sauce. At maglalagay din po tayo ng konting tubig. Natin nga po pala munang tatanggalin to dahil ayaw naman po natin yan ma-overcook, lalo na po ang pusit. At magtitira lang po tayo dyan ng konting gulay at yung pinaka-sauce niya. Dahil yan ang magpapalasa ng ating sotanghon. Bago ko nga po pala ilagay dyan ang sotanghon ay binabad ko nga po muna siya sa tubig. Natin siya i-drain at ilagay sa kawali. Sunod naman na ilalagay natin dyan ay ang tinta ng pusit. At nilagyan ko nga lang po yan ng mainit na tubig bago po natin ihalo yan dyan. At yung susunod naman natin na ilalagay dyan ay ang repolyo. Dahil ang sotanghon nga po ay mabilis lang maluto. At yung next naman, ibabalik na nga po ulit natin dyan yung ating nilutong pusit. At pwede na nga rin ulit tayo dyan magdagdag ng ating mga pampalasa. Kaya ang nilagay ko nga po ulit dyan ay ang paminta. At naglagay nga rin po pala tayo dyan ng konting toyo. At dahil medyo matabang pa nga po siya. At ginupit-gupit ko nga po pala yung mga sotanghon natin dyan dahil medyo mahirap siyang haluin. Nagdagdag rin po ulit tayo dyan ng oyster sauce na kalahati lamang. Pag naglagay nga po tayo dyan ng pampalasa natin ay kaunti lamang. Pwede naman nga tayo magdagdag ulit. At huwag lang talaga yung mapaalat. At nang ma-perfect ka na nga po ang kanyang lasa ay saka ko siya pinatay. First time ko nga po palang magluto na itong pansit pusit. Dahil nakakain ko nga lang pala ito pag pumupunta kami ng Grayson. At yun nga po ay located sa San Juan, Manila. O diba, sobrang layo niya kaya naisipan ko na magluto na lang. At mukhang na perfect ka naman. At ayan na nga po ang ating pansit pusit. Next naman po natin na lulutuin dyan ay ang tortang talong. Inihaw nga po muna natin yan. Pagkatapos naman po natin maluto yan, ay atin naman itong babalatan. At 3 piraso nga lang po pala ang ating talong na lulutuin dyan dahil 3 lang din naman kami ang kakain. At pagkatapos naman po natin itong balatan, ay saka po naman natin ito durug-durugin. Ilalagay nga po natin ito sa isang mangkok. At saka tayo dyan maglagay ng ating mga ingredients. Una-una nga po natin ilalagay dyan ang sibuyas. At yung next naman ay ang bawang. Maglalagay nga rin po para tayo dyan ng 2 itlog. At maglalagay din po tayo ng asin at paminta. At saka po natin ito halu-haluin. Next naman ay magpapait lang tayo ng kawali at maglagay ng mantika. At saka naman po tayo magpiprito ng ating tortang talong. Yan nga po pala, request naman ng aking mahal. Kung nakikita nyo nga po, ay nasunog pa nga po pala yung isang torta natin dyan. Dahil kakabasa natin ng mga comments.
Ito na ang pinaka-exciting part, ang kumain. Kaya naman, kain po tayo. And thank you Lord sa blessing. A few moments later. And after nga po pala natin kumain dyan, maglilinis naman po tayo ng ating kwarto. At binakyum ko nga po pala ang ating mga blinds dyan dahil medyo maalikabok na siya. At ito naman po yung kabilang bintana. At dalawang bintana nga po pala yung meron dyan sa room namin. At yan nga po palang higaan namin ay double deck yan at pinaputol lang po namin. Dahil nga po wala naman pong natutulog sa taas. At ito nga po pala siya before. Ito nga po pala yung ayos ng kwarto namin before. At kung nakita nyo nga po, ay lagi nakasara nga ang bintana namin dyan. Dahil mahirap nga po siyang buksan. At medyo madilim din po siya pagpasok mo ng room. At medyo masikip nga rin po siya kung nakikita nyo. At ito naman po ang ating after na room. At medyo maliwalas na nga po siyang tingnan. At hindi na nga rin po siya madilim. At anytime, pwede na nga pong buksan ang ating mga blinds at ang bintana. At yung mga gamit nga po pala natin dyan na nakalagay sa taas ng double deck, ay nakatago naman siya sa ilalim ng kama natin. Kaya naman, kung nakikita nyo nga po ang bago nating room for today's video, ay organized at maluwag na nga rin po siya tingnan. Siyempre, dito naman po natin ilalagay sa tabing higaan natin ang everyday routine natin. Meron nga daw pong kasabihan na dapat meron po tayong drawer na nakatabi sa ating higaan. At hindi naman siguro masama kung maniniwala tayo sa sabi-sabi. At feeling ko naman, yan na yung pinaka-the best na pwesto niya. At para naman din pagpasok natin ng pintuan ay hindi agad bed ang una-una natin makikita. Yung makikita mo naman po dito sa kabilang bintana pag nagbukas ka ng blinds ay ang garahe. At hanggang dito na lang po muna ang ating vlog for today's video at abangan ang susunod. At maraming salamat po sa inyong lahat. And please like, follow, and share. Bye-bye!